gaya nga ng sinabi ko kanina, inaantabayanan na lang natin ang pagdating ng Poong Nazareno dito sa Quiapo Church. Kumpara noong nakaraang taon ay mas mabilis ang pag-usad ng andas. Ang mga namamanata naman hindi ininda ang siksikan at tulakan. May mga naitala tayong mga nahimatay, merong mga nasugatan, pero sa kabila nito hindi pa rin natinag ang debosyon ng mga deboto. Live mula sa MacArthur Bridge, may report si Bam Alegre. Bam! Kara, debate pa rin ng mas marami kung ano ba ang mas mahalaga. Kung yung destination ba o yung biyahe. Mula madaling araw hanggang gabi, nakatutok tayo kasama ang aking crew sa pista ng Itim na Nazareno at tumambad ang napakaraming makukulay na kwento ng habang binibiyahe itong andas. At narito nga ang mga tagpong ating binantayan mula umaga hanggang ngayong gabi. Sa kuhang ito mula sa rooftop ng Manila Hotel, siksikan parang sardina sa mga debotong sumalubong sa andas habang papalabas ito ng Quirino Grandstand pasado alas 7 ng umaga. Kailangan pang hawiin ng mga tao para makaandar ang Itim na Nazareno. Pero mas mabilis daw ang usad ng prosesyon kumpara noong nakaraang taon. Alas 11 pa lang ng umaga, nasa National Museum na ito sa P. Burgos Street. Lampas tanghali na ito nakarating dito noong nakaraang taon dahil sa sirang gulong ng andas. Sa Loton Underpass, bakas ang pakikipagkapwa ng mga deboto. May mga namigay ng tubig inumin sa mga uhaw na namamanata. Umaraw man o umulan, hindi natinag ang mga nananampalataya sa Itim na Nazareno. Alas 12 ng tanghali na makarating ang prosesyon sa tapat ng Manila City Hall. Pansamantala itong naabala ng malubak sa tapat ng Bonifacio Shrine. Nabalaw yung gulong. Kailangan ng tao malalaki para may angat. Okay, salamat po. Marami naman ang nauna sa MacArthur Bridge. Umaga pa lang, bantay sarado na ng mga pulis at Coast Guard ang tulay. Ayon kasi sa DPWH, di raw pwedeng sumobra ang kargang bigat nito. Concern namin yung tulay mismo na para hindi bumagsak. MacArthur Bridge ba, sir? Ano ba ang limit nito, sir? 20 metric tons ang capacity dito eh. Miss tulang may dagat ng pula at dilaw dito sa northbound lane ng MacArthur Bridge. Dito lang pwede dumaan ng mga deboto. Sinarado kasi ang southbound lane para sa structural integrity ng tulay. Gayunman, may ilang mga deboto pa rin na tumatawid doon. Makulay ang mga tagpo sa tulay. Marami ang nagdala ng mga replika ng Nazareno. Pero agaw pansin ng isang grupo ng mga namamanatang ito na puro nakaputi. Sila ang grupong kung tawagin ay Hijos del Nazarenos. Nakikisa tayo sa mga namamanata na nakapaa dito sa may MacArthur Bridge. Lahat sila ang Hijos del Nazareno ay nakapaa. Panata daw nila ito. Yan ang ibig sabihin na ikaw ay sumasama sa amin ngayong araw na ito. Kanya na yan, taon-taon gagawin mo mamanata ka, pupunta ka rito kahit na nakapaa. Okay lang ba? Okay lang. Sakripisyo to, kaibigan. Okay. Salang. Ate, mga ilang tuwalya na ang pinapahid mo? Dami na po. Alas 2 ng hapon nang dumating ang andas sa MacArthur Bridge na sinalubong ng mga debotong nagwagayway ng mga puting tuwalya at panyo. Pero nabaliwala ang pakiusap na huwag gamitin ang southbound lane dahil sinakop ng mga deboto ang buong tulay. Tumindi ang tulakan. Mayroon ding mga hinimatay. At mga nasugatang deboto. Kabilang ang batang babaeng ito na nasugatan ng paa. Bakit po dala niya pa rin yung anak niyo? Alis lahat naman kami nagkakatid tayo. May sarili kami, may tali kami. Napunta siya sa ilalim. Compared last year, medyo marami ngayon. Kasi biglang bugso yung pagbaba ng pool. Nang kumana ng andas sa masikip na Carlos Palanca Street, binuhat ng mga deboto ang sasakyan ng isang news team. Nayupi pa ito sa dami ng tumungtong sa ibabaw. Pati sasakyan ng pulis, binuhat din dahil nakaharang daw sa daan. Po namin, nandun po nakatabi doon. Bali na side po naman, napunta sa side. Opo. Dinala rin nila. Parang nabuhat po ata na paano. Dahil sa kapal po ng tao. Sa Globo de Oro naman, isang pamilya ang may kakaibang trip. Nagdala sila ng all-terrain vehicle at dito pinarada sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Mas libre dala kaysa sa sasakyan. Yung parada. At double purpose to pwedeng upuan. Pwedeng upuan namin. Kara, bumalik na nga sa normal ang daloy ng trapiko dito sa MacArthur Bridge. At dahil gabi nga, wala na rin halos sa mga sasakyan dumadaan. At parang magic na nawala lahat ng mga tao rito na kanina. Napakarami rito mga deboto na nagigit-gitan, nagsisiksikan. At yan ang mga tinutukan natin dito sa MacArthur Bridge.
Balik sa'yo, Kara. Okay, Bam, isa sa mga talagang pinagtuunan ng pansin ng DPWH yung MacArthur Bridge dahil nga sa structural integrity ng matandang tulay na yan. Pero kanina sinabi mo, hinarangan na nila, pero nung dumating na rin yung poon, nasakop na rin nila yung buong tulay. May gagawin bang pagbabago next year ang DPWH para maiwasan ito? Kasi understand, depende yan sa load ng bridge Mahihirapan talaga kapag sinakop ng mga tao yung buong tulay. Kaya kinausap natin yung DPWH, maging yung mga polis kanina kung ano ba ang nangyari. Kasi kanina, kung titignan natin, maayos naman nilang na-manage, southbound lane, wala talaga dumadaan. Pero talagang napakalakas daw talaga nung bugso na overpower yung barikada ng polis dito dahil sa lakas nga nung dami ng mga deboto. Para sa susunod na taon, pag-aaralan pa raw ng DPWH at yung mga grupong nagbabantay dito, pinagsama yan police, MMDA, mga lokal na pamahalaan. Subukan daw nilang pag-aaralan kung paano nila kukontrahin. Kasi minsan, Kara, kung mob na ito, kung puwersa ng mob, lalo na kung malastampede yung tulak, minsan mahirap na rin talagang kontrahin ito kasi otherwise baka mauwi sa pinsala. Pero susubukan pa rin nila next year. Ika nga, better luck next year. Baka siguro dapat i-retrofit na rin nila yung tulay na yan para hindi na nila kakailanganin na hawiin pa yung mga tao, ano ba? Panahon nga, baka kung i-retrofit nila ito kung sakali mang i-retrofit nila itong tulay, baka umabot pa ng January, baka magbago pa ng ruta ang pista ng Nazareno kung mangyari yan. Pero long term, magandang suggestion yan dahil hindi nga natin pwedeng i-leave sa chance to every year na paano. Ngayon, taon, sinuwerte tayo. Hindi lumampas sila sa southbound lane pero wala naman nangyaring anumang sakon na maswerte yon. Pero sa mga susunod na taon, hindi natin masasabi. Lalo't patanda ng patanda ang tulay na ito. Kara? Okay, Bam, nakikita ko dyan sa likuran mo, mukhang normal na yung daloy ng trapiko dyan sa MacArthur Bridge. Kumusta naman yung basura? Kasi alam mo naman, kapag may mga malalaking prosesyon na ganyan, meron ding mga iniiwan na basura. Kara, pagkatapos mismo, nung kumanan dito sa may palangka, yung andas, at nagsimula na rin lumiit yung crowd, may nakita tayong mga kawani rin ng lokal na pamahalaan na naglilinis at mga may volunteers din na tumutulong. Kaya ngayon, dito sa ating paligid, hindi mo rin mapapansin na may nangyari kanina para medyo malinis ang mga kalsada, bagawit may ilang mga kalat, may ilang littering. Yun nga lang, Kara, parang hindi magandang mentality to para sa ating mga kababayan. No? Parang nagiging babysitter itong mga tagapaglinis na ito. Pupunta ka rito, magdadala ka ng sarili mong kalat. Sana matuto rin tayong magligpit ng ating mga kalat o mga basura, lalo na sa mga ganitong okasyon na ginagalang natin yung solemnity nung pananampalataya sa Poong Nazareno ng ating ilang mga kababayan. Maraming salamat, Bam Alegre.